Buklod ng pag-ibig tayo ay sumamba sa pagkakaisa, purihin siyang abad. Purihin, purihin at ating sambahin ang Diyos ng pag-ibig, nagmamahal sa atin. Buklod ng pag-ibig tayo ay sumamba sa pagkakaisa, purihin siyang abad. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Upang tayo maging marapat sa banal na pagdiriwang na ito, halina't magsisimula sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo, bulong sa Panginoon ang ating intensyon. Pakisama po sa panalangin ng mga OFW, ang mga breadwinner ng pamilya, mga may sakit at mga nag-aalaga sa kanila. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dakilang pagkamaawain ay nangingipapaw sa aming ginagawang kabutihan at idinadaig na mga kahilingan. Ang kagandahang loob mo sa amin ay gawin mong magumapaw upang kasalanang ipinangangambang ihingi ng kapatawaran, nang budhin naming takot na ikaw ay lapitan, ay yung patawarin ng lubusan at ang ipinag-aalangan naming hilingin sa pagdarasal ay yung pagbigyang aming makamtan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galasya. Nahihibang na ba kayong mga taga-Galasya? Sino ang nakagayuma sa inyo? Maliwanag na ipinahayag sa inyo ang pagkamatay ni Hesu Kristo sa krus. Ito lamang ang ibig kong malaman sa inyo. Tinanggap ba ninyo ang Espiritu dahil sa pagsunod sa kautusan o dahil sa inyong pakikinig at paniniwala sa mabuting balita tungkol kay Kristo? Napakahangal ninyo. Nagsimula kayo sa Espiritu at ngayoy nagwawakas sa laman. Wala na bang halaga ang naging karanasan ninyo? Marahil naman ay mayroon.
Bakit ba ipinagkakaloob sa inyo ng Diyos ang Espiritu? Bakit ba siya gumagawa ng mga himala? Dahil ba sa inyong mga gawa ayon sa kautusan o dahil sa inyong paniniwala sa mabuting balita? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Nagpadala ang Diyos sa atin na isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta noong una. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napopuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahabagan ang ating mga magulang at aalalahanin ang kanyang banal na tipan. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Iyan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway, upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, ipalagay natin, nang isa sa inyo'y nagpunta sa isang kaibigan isang hating gabi at nagsabi, "Kaibigan, bigyan mo muna ako ng 3 tinapay. Dumating kasi ang isa kong kaibigang naglalakbay at wala akong maihain sa kanya." At ganito naman ang sagot ng kanyang kaibigan sa loob ng bahay, "Huwag mo na nga akong gambalain. Nakatarangkan na ang pinto at nakahiga na kami ng aking mga anak. Hindi na ako makababangon pa upang bigyan kita ng iyong kailangan." Sinasabi ko sa inyo, hindi man siya bumangon dahil sa kanilang pagkakaibigan, babangon siya upang ibigay ang hinihiling ng kaibigan sa pagpupumilit nito. Kaya sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo bibigyan. Manap kayo at kayo makasusumpong. Kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, nakasusumpong ang bawat humahanap at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Kayong mga ama, bibigyan ba ninyo ng ahas ang inyong anak kung humihingi ng isda? Bibigyan ba niyo siya ng alakdan kung siya humihingi ng itlog? Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome po sa Our Lady of Lazareth Pasay Parish, kung saan ayos lang umiyak. Sasamahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Narinig po natin sa ating mabuting balita ang talinghaga tungkol sa kaibigan sa loob ng bahay na hiningan ng tinapay ng kanyang kaibigan sa labas ng bahay o ng kaibigan sa labas ng bahay na humingi ng tinapay sa kaibigan niya nasa loob ng bahay. Ito po ay bahagi ng mga turo ng ating Panginoong Jesucristo.
hinggil sa halaga pa rin ng pananalangin. At dito nga po hinihimok tayo bilang overall theme or message na maging matyaga sa ating mga pananalangin. Bakit? Bakit nga ba tayo dapat maging matyaga sa ating mga pananalangin? Dahil ba ang Panginoon ay katulad nung kaibigan sa loob ng bahay na natutulog? At kapag nahiga na ayaw nang bumangon para tumulong? Dahil ba ang Panginoong Diyos ay kailangan ding pilitin? Dahil ba ang Panginoong Diyos ay katulad ng kaibigan na nasa loob ng bahay na nung una'y ayaw magbigay ng tinapay na hindi batid ang ating pangangailangan? Kung batid man ay parang wala sa ating pakialam. Ganun ba ang Diyos? Na tulad ng kaibigan na nasa loob ng bahay? Siyempre, ang isasagot natin dyan, hindi. Hindi siya natutulog. Hindi siya kailangan pilitin. At lalo't higit na hindi siya insensitive or inconsiderate sa mga paghihirap at pangangailangan natin. Kaya nga po, napaka-unfair kung ilalapat lamang natin ang Panginoon dito sa katauhan ng kaibigang nasa loob ng bahay na nung una'y ayaw magbigay ng tinapay. Kasi ang Panginoon na hindi natutulog, hindi siya insensitive, hindi siya inconsiderate. Lalo pat ang in-employ na style ng pagtuturo ng Panginoon dito, batay na rin sa bandang huli ng ating narinig na ebanghelyo, kung saan sinabi niya, kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ang ginamit niya dito ay yung rabbinic form of argument na from lesser to greater. Parang ganito lang. Kung yung tricycle na kayang umahon dyan sa bundok na yan, mas lalo na ang 4x4 na sasakyan, from lesser to greater. Kung yung bata nagawa yung gawain na yan, paano pa kaya ang matanda? From lesser to greater. Kung ang pangit, nagloloko, paano pa yung gwapong-gwapo? From lesser to greater. So yun yung ginamit ng Panginoon na style ng pagtuturo dito, from lesser to greater, upang sabihin na kung yung kaibigang nasa loob ng bahay na natutulog, inconsiderate, insensitive, ay nagbigay ng tulong, how much more ang Diyos? Lalong-lalo nang magbibigay ang Diyos na hindi naman natutulog, na hindi naman kailangan pilitin, na hindi naman inconsiderate at insensitive. Yun ang mensahe ng ating talinghaga ngayon. Kaya nga po yung ipinapagawa sa ating mensahe na tayo maging matyaga sa panalangin, ay hindi dapat maging burden ang dating sa atin, maging matyaga ka sa panalangin na kailangan nating gawin para dinggin ng Diyos ang ating mga panalangin. No. Sa halip, dapat maging blessing ang dating nito sa atin na gustong-gusto nating gawin sapagkat alam natin na hindi masasayang ang ating pananalangin. Yung kaibigan na nanghihingi ng tinapay, hindi siya magtsatsaga na gambalain yung hinihinga niya ng tinapay kung alam niya na wala itong ibibigay. At kung alam niya na hindi ito magbibigay. Kaya yung paghingi niya, hindi naman naging burden sa kanya. Gusto niya itong gawin. Kasi alam niya na hindi masasayang ang pagtsatsaga niya sa paghingi ng tinapay. Ganon din dapat ang maging attitude natin kapag tayo nagdarasal. I-enjoy natin, hindi maging burden para sa atin sapagkat alam nating may kapupuntahan ng ating mga panalangin. Hindi ito masasayang. Hindi lang natin alam kung minsan, kung kailan, o sa kung papaanong paraan ibibigay ng Panginoon. But the point is, meron tayong aasahan. Ayun naman ang sinabi niya sa bandang huli ng ating ebanghelyong napakinggan. Diba? Ibibigay ng Diyos kung ano yung nararapat para sa atin. Yung talagang kailangan natin at makatutulong sa atin. Kasi kung tayong mga makasalanan na hindi nalalaman ng lahat ng bagay ay natututong magbigay, paano pa ang Diyos? How much more ang Diyos na banal at totoong mapagbigay? This is also the reason why hindi natin dapat kunin yung credit when our prayers are answered. Indeed, sinabi dito na manghingi tayo at tayo bibigyan, kumatok tayo at tayo pagbubuksan, humanap tayo at meron tayo masusumpungan. Pero kaya nga po niya tayo, in the first place, pinahihingi, pinakakatok, pinahalap, ay sapagkat meron talaga tayong blessing na maaasahan. In the first place, hindi pa tayo kumakatok, humahanap at humihingi, ay meron ng mga blessings na sa atin ay nakalaan dahil alam na ng Diyos, hindi pa man tayo magsalita, humingi ang ating mga pangangailangan. Kaya hindi natin dapat sabihin na natanggap ko ang blessing na ito kasi nagdasal ako. Rather, dapat masabi natin, nagdasal ako kasi alam ko
may blessing na ibibigay ang Diyos sa buhay ko. Kung mapapansin po ninyo, ito rin ang paalala ni San Pablo sa mga taga-Galatia sa ating unang pagbasa, that they are blessed not because they are keeping the law. Instead, they are blessed in the first place. That's why they are able to keep or follow the law. Pinagpapala sila hindi dahil gumagawa sila ng mabuti. Pinagpala na sila at pinagpapala pa sila, kaya sila nakagagawa ng mabuti. So wala sa atin ang unang pagkilos, kundi nasa sa Diyos. Ang credit ay sa Diyos. Ni hindi nga tayo makagagawa ng mabuti o makakikilos kung wala unang-una muna ang biyaya ng Diyos. Mag-sink in nawa ito sa isip at puso natin upang tayo maging matyaga sa paggawa ng mabuti, lalong-lalo na sa pananalangin. Dahil ito ay tugon lamang natin sa pagmamahal at kabutihan ng Diyos sa atin. Balit tugon na hindi dapat ipilit sa atin, kundi tugon na dapat ay natural na lamang na lumalabas sa atin dahil nga po na-appreciate natin ang pagmamahal at kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Kaya kapag tayo'y nahihirapan, tinatamad, napapagod na gumawa ng mabuti, nahihirapan, tinatamad, napapagod na magdasal, ibig sabihin, hindi talaga natin na-appreciate sa buhay natin ang kabutihan at pagmamahal ng Diyos sa atin. Nandun pa rin tayo sa pag-iisip na blessed ang buhay natin kasi gumagawa tayo ng mabuti at nagdarasal tayo. Pag ganyan, mapapagod nga tayo, tatamarin nga tayo, unti-unti, magsasawa nga tayo. Sige nga, kailan ka napagod na gumawa ng mabuti para sa isang taong alam mong nagmamahal sa iyo at deserve ng pagmamahal mo? Diba? Hindi ka naman napapagod, hindi ka nagre-reklamo. Minsan pa nga, kahit nagawa mo na halos ang lahat, iniisip mo pa, ano pang kulang? Ano pang dapat mong gawin? Sana, maging ganito rin tayo sa Panginoon natin. Upang maging matyaga rin tayo, hindi tayo tamarin, kundi enjoy pa natin ang paggawa natin ng mabuti at ang lagi nating pananalangin, ang pagdarasal. Considering na sa lahat naman, ang Diyos ang sa atin ay pinaka-nagmamahal. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Makapangyarihan siya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong may magagawa ang Diyos. Kung may magagawa ang Diyos. Alam kong di ringhin ng Diyos ang samuko, Alam kong di sapagkat mahal niya ako. ringgin ng Diyos ang sama ko. Alam kong di ringhin ng Diyos ang samuko, Alam kong di ringgin ng Diyos sapagkat alam niya ang sama pinagdaraan. ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong di ringhin ng Diyos ang samuko. Ringgin ng Diyos ang sama. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, tulungan mo kong mas maniwala sa pagmamahal mo at hindi sa pagmamahal ko. Sa kabutihan mo at hindi sa kabutihan ko. Na blessed ako dahil mahal mo ako. Na kung pagsasama-samahin ang mga mabuting nagawa ko at magagawa ko, kulang na kulang ito. Kumpara sa pagmamahal mo, hindi ko nga deserve ang lahat ng mga binibigay mo. Kaya maraming salamat, Panginoon. Ito rin ang panghahawakan ko sa buhay ko.
na mahal mo ako upang malampasan ko anuman ang mga problema ko. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Mahal ka niya. Babalikan ka niya. Hindi ka niya naiiwan, maniwala ka. Hallelujah! Yan ang unang dapat nating ipagpasalamat sa Diyos. Ano man ang ating maging problema, ang malaking pagmamahal niya, mayroong magandang mangyayari sa'yo. Dahil mahal ka ng Diyos. Hindi mo kinakailangang magpakapagod to earn His love, because His love for you is unconditional. Bago ka pa isilang, bago pa tayo gumawa ng mabuti, mahal na tayo ng Diyos at hindi nagbago yun. Gaano man katindi at karami ang ating mga pagkakasala, wala tayong ibang dapat gawin kundi ang maniwala. Paniwalaan mo, mahal ka ng Diyos. At hayaan mo yun ang magbunsod na sa iyo ay kumilos. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon magpakailanman, magpa sa walang hanggan. Amen. Pag-aalay. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso, pagkat tinibig mo, tayo'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Tinapay na nagmula sa butil ng trigo, pagkain nagbibigay ng buhay mo. At alak na nagmula sa isang tangkay na ubas, inumin, nagbibigay lakas. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat pusong pagkat tinibig mo, ngayo'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain naming mga alay na iyong inihabilin at sa pagdiriwang ng dapat naming ganapin ang kabanalan ng iyong pagliligtas na way sumaamin. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob kami iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinaligdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit,
Nang papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Osana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparito sa ngalan ng Panginoon. Osana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Niabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Kasi sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian, alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na pong aming mga ipagdarasal. Saglit tayong yumuko, pagdasal natin ang ating mga minamahal na yumao. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos. Isanuse ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa ating Ama. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala.
sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, sa mga seryosong karamdaman, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayan mo po ang aming pananampalataya, wag po ang aming pagkakasala, pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo daw ang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po, Spirit. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ang Panginoon, ang ating buhay at kaligtasan. Palad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Lahat ay ihayag ang iyong kabutihan at mga gawa mo makapangyarihan. Aking sasabihin na ikaw ay dakila, kabaitan mo'y aawitin tuwila. Aking ihayag ang kadakilan ng aking Diyos. Pasasalamatan siya at pupurihin magpakailanman. Aking ihayag ang kadakilan ng aking Diyos. Pasasalamat
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo sa pag-asalo namin sa pagkain inuming banal, kami ay maging katawan ni Kristo na aming tinanggap sa banal na pakikinabang sa pamamagitan din niya. Asama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy. We trust in you. Alalahanin, Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nananatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, O aming inang liyag, na matapos ang pakikibakan namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo. Sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat. At ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Ama ay tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa mga tulong na binibigay ninyo na nagiging napakalaking dahilan kung bakit tayo nakatutulong din sa mga nangangailangan, sa mga tao, individual, lalong-lalo na sa iba't ibang mga parokya sa simbahan. Marami pong salamat. Ngayon po, nagpapagawa tayo ng mga chapels. Pinagsasabay po natin ang 2 chapels. So, maraming salamat po sa inyo, sa inyong pakikiisa. Dito po napupunta yung malaking bahagi ng mga dinodonate po ninyo. Salamat. Ang Panginoon na po ang bahala sa inyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Palain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal at Diyos, ng Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. Mary, Mother of the Lord, here's a prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at Lasalet. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, here's a prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at Lasalet. Thank you. Salamat po.